Hi Gada Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko lang dito sa video na to kung totoo nga ba o legit nga ba yung application ng FanStep o baka naman isa lang ito sa mga scam na application na pwedeng magsara at hindi mo na mabawi ang investment mo. So ano nga ba yung FanStep? Ang FanStep po ay isang mobile application kung saan pwede kang kumita sa pamagitan ng paglalakad lang. Paano ka ba kikita dito at magkano yung kikitain mo sa FanStep? Once na mag-register ka dito sa FanStep, magkakaroon ka po ng free na sapatos. No? Para saan naman yung sapatos na ito? Ang sapatos na makukuha mo dito ay magagamit mo para ma-convert mo ang steps into cash. So maliban sa libreng sapatos, pwede ka rin bumili ng iba't ibang sapatos dito kung saan pwede kang kumita ng mas malaking pera, no? Mas mataas na level naman sapatos ang bibilin mo, mas mataas ang conversion ng rate ng profit. Like for example, so dito, mag-a-avail ka lang po ng mga sneakers. Like for example, itong sneaker M, ang investment na kailangan mo dito ay 280 pesos. Okay? At ang kikitain mo dito, ang total income mo dito ay nasa 400 pesos. Ang gagawin mo lang, no, para maipon mo, hindi mo kailangan lumabas kapatid para maipon mo yung steps. Okay? Kasi once na mag-avail ka ng 280 pesos, every day ay kailangan mo ng 100 steps. Okay? Pero hindi mo kailangan lumabas. Ang gagawin mo lang ay isi-shake mo lang kapatid yung phone mo. At makikita mo, nadadagdag na. Okay? Nakikita mo dyan? Nadadagdag na po yung steps hanggang umabot yan dun sa kailangan mo na steps. Like for example yan, makikita natin na 210 na. Okay? Ganito lang yung gagawin mo. Hindi mo kailangan lumabas, hindi mo kailangan maglakad para lang makaipon ng steps, kapatid. So, ganun lang kadali. Once na maipon mo na yung 100 steps, ay pwede ka na mag-redeem. Like for example, ngayong araw nakapag-redeem na ako, kapatid. So, next, kinabukasan na naman, pwede na ako mag-redeem. Pangalawang paraan kung paano kikita ng pera dito ay sa pamagitan ng pag-recruit ng tao, nagagamit din at mag-i-invest din dito sa loob ng application na ito. So magkano naman yung kikitain mo dito? Dito pwede kang kumita ng 10% sa unang recharge ng invite mo. Ibig sabihin, kung may recharge ng 300 pesos ang recruit mo, kikita ka dito ng 30 pesos. Hindi lang yan dahil pwede ka rin kumita ng 8% sa first level. Sa second level naman, 4% at 1% naman sa third level mo. Yan po yung mga pwede mong kitain sa indirect referral. Ibig sabihin, hindi na po ito yung recruit mo. Ito na yung mga recruit ng mga direct referral mo. Maliban sa paglalakad at pag-refer ng tao, mayroon pang mga bonus dito na makukuha mo once na tumaas po yung level mo. So paano? Kapag kasi simula mo pa lang, no, kapag register mo pa lang, ang level mo pa lang dito ay normal. No, once na makaipon ka, like for example, meron ka ng isang level 1, okay, may direct referral ka na, meron ka ng 6 na invite na user, at meron ng 3, no, may direct referral na sila, papasok ka na dito sa VIP 1. Okay, magkano yung kikitain mo? Meron kang 10 pesos na cash reward at yung withdrawal fee mo na ay mababawasan ng 1%. Like for example, nandito sa VIP 4, kikita ka na ng 700 pesos na cash reward. Dito sa SVIP 1, 1,000 pesos na at meron ka ng 1,000 fixed monthly salary dito. So, ibig sabihin, habang dumadami yung nare-recruit mo, mas lumalaki yung bonus na makukuha mo. Like for example, kapag ikaw ay nasa SVI 5 na, meron ka ng 20,000 fixed monthly salary. Okay? At meron ka ng 20,000 cash reward at yung withdrawal fee mo ay wala na po. Wala ka ng withdrawal fee. So, ganun kalaki, kapatid, ang pwede mong kitain dito. Kapag nagre-recruit ka ng madaming tao. So, yan yung mga paraan kung paano kikita dito ng pera sa FanStep. Ang tanong, okay, legit nga ba ang application na ito? Para sa akin, no, base sa paggamit ko ng application nito, masasabi ko na hindi po ito legit na application. Hindi ito kasama sa mga legit na application. Bakit? Paano ko nasabi? No, pag-usapan natin yung mga nakita kong red flag sa application nito para masabi ko na hindi ito legit na application. So, unang red flag ay fake po yung steps. No, paano ko nasabi na fake step? Kasi dito sa FanStep, hindi mo na kailangan maglakad o lumabas ng bahay para lang makapag-ipon ng steps. Anong gagawin mo? I-shake mo lang yung phone mo, then kikita ka na ng automatic na dumadagdag yung step kahit na hindi ka naglalakad. So bakit red flag po ito? Kasi ino-offer nila ay pwede kang kumita sa paglalakad kung saan para magawa mo yun, dapat nakakonect po yung application na ito sa fitness app kung nasa iOS ka o kaya naman Google Fit kung nasa Android ka. Kasi yun yung magbibilang ng step mo. Ibig sabihin,
ang purpose ng application na ito ay hindi talaga para mag-count ng step, kundi maging front lang ang step para sa tunay nilang ginagawa o tunay na sistema ng application na ito. Example ng tunay na application o legit na application na pwede kang kumita sa paglalakad, yun po ay walk task. Dito sa application na ito, kailangan mo talagang maglakad. Sa bawat paglalakad mo, makakakuha ka ng mga gift kung saan yung laman ng gift na yun, kapatid, ay mga coins. Kapag nakaipon ka ng 3,000 coins, pwede kang makakuha ng $5 sa PayPal account mo. Yan po yung example na tunay na move to earn application. No, pangalawang red flag, too good to be true o unrealistic ang kita pagdating sa move to earn applications. Dito sa FunStep, halos lahat ng profit dito lumalagpas po ng 100% ROI at meron pang mga ilang sneakers na lumalagpas ng 400% ROI. Yung short-term gains ay sobrang laki na hindi na makatotohanan sa isang move to earn application. No? Para sa akin, nakikita ko na hindi sustainable ang ganitong klase ng pagkakakitaan sa long term. Bakit hindi sustainable? Dahil wala po ako nakikita ang pinaka-source of income ng application kundi yung pagbili ng mga sneakers. No, para mas maintindihan mo ng mabuti, dito sa Sneakers M na nagkakahalaga ng 200 pesos, ang profit mo dito o ang profit na mapuproduce mo dito ay 400 pesos, kapatid. Ang tanong, saan manggagaling yung 400 pesos na profit na yon? Walang ads, okay? Walang step tracking, walang survey, at walang kahit anong makakapag-produce ng profit, kundi yung pagbibili lang ng sneakers. Kung saan itong mga sneakers na ito ay walang tunay na halaga, hindi NFT, walang blockchain, walang kahit ano. Ngayon, kung yung sneakers lang, yung source of income, lugi na yung company, kapatid, after 10 days. Bakit? Yung profit ng platform, 280 pesos, tapos ilalabas ng platform after 10 days, 400 pesos, lugi na. So, saan kukunin yung kita after 10 days? Sa mga bagong pasok lang o bagong investor lang na maglalagay ng pera o mag-i-invest ng pera dito sa loob ng application na ito. Hindi ito nagkakaiba sa mga classic na Ponzi scheme application at mga pagkakakitaan na na-review ko dito sa ating YouTube channel. Pangatlong red flag, kailangan mo mag-invest para kumita. Mayroon pong dalawang klase ng move to earn application. Una ay yung free-to-use move-to-earn application. Example dito, yung sinabi ko kanina, WalkTask. Hindi mo kailangan maglagay ng pera dito. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng hindi ka naglalabas ng investment o hindi ka naglalabas ng kahit anong halaga. Ang kagandahan sa ganitong klase ng move-to-earn application ay wala kang risk, walang mawawala sa'yo. Ang hindi naman magandang bagay sa mga free-to-use move-to-earn na application ay maliit po yung kita kasi nakadepende yung mga free-to-use na M2E sa ads at sa kinikita ng application galing sa ads. Katulad ng WalkTask. Ibig sabihin, may totoong pinagkukunan ng pera kaya nakakapagbigay sila sa mga users. Pangalawang klase ng move-to-earn application ay yung tinatawag na pay-to-play na M2E application. Example dito yung Step-In. Dito, kailangan mo ng investment kasi bibili ka ng mga NFT items, ng mga NFT characters o mga subscription para ma-unlock mo yung full earning potentials. Sa mga pay-to-play M2E, malalaki po yung kita per day. Pero ang pinaka-risk dito, possible na magkaroon po ng rug pull kapag hindi maganda yung project ng isang token. Ngayon, saan pasok yung FunStep dito? Okay? Ang sagot po ay wala. Hindi pasok ang FunStep sa free-to-use M2E na application at hindi rin pasok ang FunStep sa pay-to-play M2E application. Bakit? Unang-una, ang mga sneakers dito sa FunStep ay hindi naman totoong NFT. Walang real utility token, walang NFT economy, walang staking, walang totoong blockchain at hindi naman transparent ang sistema dito. Ibig sabihin, gawa-gawa lang po ito. Walang malinaw ng pinanggagalingan ng kita, kundi sa mga taong bagong pasok lang na mag-i-invest sa application ito. Wala pong iba. Okay? Pang-apat na red flag, hindi trusted app ang FunStep sa iOS. Bakit red flag ito kahit na available naman ang FunStep sa Google application o sa Google Play? Dahil ang Apple ay mas stricto po sa review guidelines lalo na sa mga privacy policy, sa tracking at sa data collection, sa mga payout at in-app purchase system at mas mahusay ang Apple sa pag-track ng mga scam at fraud. So kung hindi available yung FunStep sa iOS, may posibilidad na hindi pumasa sa review process ng Apple dahil sa mga nabanggit kong guidelines ng Apple. Kasi kung legit na application, ang FunStep, gugustuhin nila na pumasa ang FunStep sa iOS App Store. Panglimang red flag, nakikita ko ng FunStep ay kasama sa mga application ng isang Ponzi scheme. Paano ko nasabi? Dahil fake at front lang ang step na iniipon nila dito, walang value ang mga sneakers na binibili mo dito kasi wala namang totoong token, wala namang totoong NFT dito. Itong sistema na ito, habang lumalaki yung investment mo, lumalaki rin yung kita na pwede mong makuha
yan po ay sign ng Ponzi scheme. Kumbaga, nakadepende sa i-invest mo kung gaano kalaki yung profit na makukuha mo at hindi po sa step na gagawin mo. So yan po ay sign ng Ponzi scheme. Isa pang sign ay saan kinukuha yung commission once na mag-refer ka sa recharge ng invite mo. Uulitin ko, sa tunay at legit ng kahit anong referral at affiliate system, ang profit ay nanggagaling sa kita ng company, hindi sa pinasok na pera ng tao. Like for example, yung platform nagbebenta ng NFT, saan manggagaling yung commission? Doon sa kita, hindi sa recharge. Kasi kapag sa recharge o sa pinasok na pera ng tao, hindi naman pera ng company yan. Bakit doon mo kukunin yung commission? Loss na po yan kahit hindi pa nakakapag-produce ng kita. Isa pang sign para masabi ko na ito ay isang Ponzi scheme ay dahil sa MLM style o pyramid scheme. Dito kasi sa FunStep, pwede kang kumita sa lahat ng kikitain ng indirect referral mo at plus bonus sa VIP. Bakit red flag ito? Uulitin ko, ang tunay at legit na referral system at affiliate system, kikita ka ng commission base sa product o services o ginamit ng nirefer mong tao, hindi sa recharge o sa profit nila. Dito sa FunStep, kumikita ka sa direct referral mo sa recharge na ilalagay in-invite mo sa platform. Sa indirect referral mo naman, ang commission na makakuha mo dito ay galing sa profit na makukuha nila o kikitain nila. At kikita ka sa bonus kapag mas marami kang pinapasok na tao dito sa platform na mag-i-invest. Lahat ng yan ay sign ng pyramid scheme na hindi nawawala sa mga classic at modern na Ponzi scheme activity. Bakit kaya? Uulitin ko, dahil dito nabubuhay yung platform. Sa mga tao maglalagay ng pera at dito din galing yung profit na nakukuha ng bawat isa sa mga taong bagong pasok o bagong maglalagay ng pera o bagong investor. Dahil umiikot lang po yan. Lahat ng bagong pasok o bagong investor na maglalagay ng pera sa loob ng platform ay ipambabayad sa mga taong nauna at matatagal ng investor dito. Possible na bandang huli sa ganyang sistema at sa mga susunod na araw ay maglaho ito na parang bula kasi ang ganitong klase ng pagkakakitaan na hindi po sustainable at hindi po tatagal. Kapag mas madami na yung nagre-request ng withdraw kaysa sa pumapasok na pera, doon na mangyayari yung scam kung saan mas madami yung mga taong hindi kikita kaysa sa kumikita. So yan yung mga nakita kong red flag at mga sign para masabi ko na yung FunStep ay hindi marangal, hindi legit na pagkakakitaan na kailangan nating iwasan at hindi magandang i-promote sa mga tao. So ang FunStep po ay nakikita ko nakabilang sa mga Ponzi scheme na application. Unang-una, walang tunay na source of income ang application. Lahat ng kita ng bawat isa ay galing lang sa deposit ng mga taong bagong papasok. Hindi sustainable dahil walang kahit anong product o services na ino-offer. Puro lang cash flow. Pangatlo, focus sa recruitment. Lahat ng pagkakitaan dito ay mas malaki ang percentage ng kita sa recruitment. Pang-apat, fake at front lang yung feature na pwede kang kumita sa pag-iipon ng step. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, ano yung masasabi mo sa application na ito? Masasabi mo ba na ito ay isang legit na application? Maganda ba itong gamitin? Kikita ka ba talaga ng malaki dito? O isa ka sa mga naniniwala na itong application na ito ay isang malaking scam? So comment mo sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman na mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo dito sa tinalangay natin at makatulong ka na rin sa kanila kung papasok ba sila dito o mag-i-invest ba sila dito o kailangan nilang iwasan ng application na ito. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. Bye-bye!